hello guys, magandang araw sa inyo. Dito tayo ngayon sa Pitugo, Quezon. So may pupuntahan tayong property na sasakay po tayo ng bangka. So kita niyo po yung lugar dito. So yan po, ganyan kaganda ho dito sa Pitugo, Quezon. So ito yung pinaka fish port po nila, town proper ito. So yung property ay magbabangka tayo papunta po doon. So malapit lang naman po ito, Pitugo, Quezon. Pag from Manila, maganda rin naman po ang daan dito. So for 4 to 5 hours po from Manila, hanggang 6 hours siguro possible papunta po dito sa Pitugo, Quezon. Then magbabangka po tayo papunta doon sa property. So maganda naman ang panahon, hindi maalon. So tara po, samahan niyo po kami. So ito po, nakasakay na tayo sa bangka. So papunta na tayo doon sa property. So kita niyo naman po, ganda ng panahon. So ito po yung ating property na beachfront. Simula po siya doon, tapos doon pa sa may kabila doon, paikot yan. So ito yung kanyang status. So kita niyo po, sobrang linaw ng kanyang dagat and malinis po. So medyo pataas siya doon. Then dito puro rock formation siya. So pwede talaga siyang i-develop as a resort. So dito na po tayo sa property. So, kita niyo po yung buhanginan niya. Sobrang linaw po. Ayan, nag-aasol-asol pa. So, hindi siya yung pino, pero kita niyo naman po puti. Ayan, white sands. Ayan, hindi siya yung sobrang pino, pero napakalinaw po. Puting-puti yung kanyang ito yung parang island po. So ayan, mga rock formation, pa-slope siya sa pataas. So yan, yung property. So ayan po, kita nyo naman po yung ating beach. White sand po siya, wala po siyang putik. So yan, may mga ganyan-ganyan lang po. So hanggang dun pa ho yan, sa dulo na yan. So from Pitugo town proper, magbabangka po tayo dito, mga nasa 15 minutes po. So dito yung area niya na. So papasukin na po natin yung loob niya. So sa kuryente po, walang problema. Sa signal, wala din pong problema dito. So then may mga bahayan din naman po. So talagang siya, potential for resort nga po talaga siya. Then kita nyo naman po yung overlooking niya, miski yung beachfront niya, napakalinaw po sa mga rock formation niya. So ayan. So ayan po ang poste niya. Kita nyo po yan. So dito pa, magiging daan po ito. Itong area na ito. And bali ang sukat po pala nito ay nasa 9 na hektarya po. So ang binebenta lang po nito ni tatay, sa kanya po nakapangalan, ay portion lang po. So dito po, halos kapantayan na po dito sa taas na ito. So ayan lang po yung dagat, kita nyo po. Ayan, tanaw na tanaw nyo po, linaw na linaw po. Ayan, dito kapantayan na dito. Sa mga produkto po niya, madalang na ang niyog. So unti na daw po. Yan, may mga fruit bearings pa naman, anahaw. Kagandahan nga po ay may postehan na dito sa area. So pagkukunan, so ito dinadaanan pa ho ito. So dito po, umikot na tayo doon. So sako pa rin. Then kung gusto niyo yung mga portion naman dito malilom, sako pa rin po ito, kabilang portion na ito. Ito lang po yung mangrove na area. Yung kabila po na nakita nyo, doon ay kalinisan po. So yan, maganda dito, makulimlim. May mga portion. So solid po yung kanyang property. Maganda. So pag ganun pa po yan, pataas pa yun. Ayan. Hindi naman po siya bangin yung area po niya. So hindi pa lang napapatabasan. Pero ang one thing na masasabi ko, hindi naman po siya yung sobrang bangin. Slow po siya sa pataas. Then meron dito mga pataas na mga portion. So yun po yung mga rock formation niya. So maganda po yung area. So although magbabangka pa tayo, pero worth it naman po. So kahit kayo mag-overnight dito, ay maganda na din naman po dito. Pwede natin banda rito. Ayun po yung kanyang mangrove. So, hindi naman siya yung malalaking mangrove. Dito lang po yung portion, pero sako pa po ito ng binebenta po.
Yan, kita nyo naman po yung kalinisan ng mangrove. Hindi po pati sa yung inaanura ng mga basura. So yan, doon pa yan. So dito pa overlooking din yan. So pataas yan. Yan yung mga rock formation dyan. Yan. So talagang maputi yung kanyang, hindi po siya putik, mga bato, buhangin. Yan po yung kanyang area. So maganda siyang bakasunan sa retirement. Then may mga bahay din naman po dito. Kaya hindi naman siya yung lugar na isolated. Kabilang portion may mga bahay din naman po doon. So hindi siya yung tago. So sa island nga naman ay meron na dito. Bali po ang documents po nito ay TCT title po. So buhay ang nakapangalan parehas at wala po itong pagkakasanda. So makita nyo naman po na malinis at wala pong tatak. So bali ang kabuuhan po nito ay 9 hectares pero ang binibenta lang po nito ay 4 hectares at expandable naman po yung 4 hectares hanggang 6 na hektarya po. So ang presyo po nito ay 150 per square meter. Napakamura na po yun para sa isang island at white sand beach po. At kung itatanong nyo naman po na kung mayroon bang access ng road na pwede bang sasakyan at bakit bangka lang ang travel. So sa ngayon po ang pinaka madaling access po ay bangka. So napakalapit lang naman niya kung babangkain. So less 15 minutes. At kung sa road naman po ay ongoing project pa lang din naman po. Proposed project lang po na magkakaroon din po ng kalsada sa property. So dito nakatira sila tatay, kalapit ng property na binebenta natin. So kagandaan po nito, pwede kayo mag-stay po dito. So kita nyo naman po itong kapantayan nito at sobrang dami po ng kanilang puno na mumunga. Ayan, unlimited tayo sa mangga. Indian mango, pa yung mango na yun, yung mahaba, yung mangga na yun. So yan, mga lokban. Yan po. So pwede po tayo dito mag-stay overnight kung sakali, para hindi po kasi nung nakakapagod man ay pwede po tayo mag-overnight. Magdala lang po kayo ng tent, kaya kung anong mga gamit po na pwede natin ditong ilagay po. So once na magpa-schedule po kayo ng tripping dito sa area natin, so pwede po tayo mag-stay dito. So safe naman po yung lugar. Then sa biyahe lang naman po ng bangka, mabagal lang po yung biyahe namin, hindi po kami mabilis. So nasa 15 minutes lang po. Town proper na po yun. Yun ang kagandahan nito. So hindi na po tayo pabiyahe pa ng malayo ng kung anong barangay. From town proper na po tayo. Yung mismong bayan po ng Pitugo, Quezon ay papunta na ho nito. So napakamura nitong property ito. At kita nyo po, bayan to Pitugo ito, malapit na po ito sa Manila. Very approachable sila tatay at nanay. Binigyan pa nga kami ng baon ng mangga, tapos yung mga suka. Kasi maganda po dito. So suggest ko na magdala na kayo ng tent kung sakali, para mag-stay dito overnight. So may pag-iwan naman tayo sa bayan ng sasakyan kung sakali hanap tayo na mag-iwanan doon. So yan, so yung mga mangga, so ganda, mga langka. So ganda ng kanyang taniman. Sa tubig walang problema, sa kuryente signal wala din pong problema. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber, o kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Olayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko ay yun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.